Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at eto nga mga karibin natin na Facebook closed. Nako, finish ka na BBM. Ayan mga kabayan na hindi sila umubra. Patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga mga kabayan, simulan na po natin to. Pasok. Diyan sa opisina ni Tara-Tara, right? Ng formal letter kay Zuckerberg. Inutusan nila na gumawa daw ng mabilisang pag-akto sa mga false, misleading, okay, mga fake news daw, at binigyan nila ng ultimatum na 48 oras. Now, bakit Facebook lang mga kabayan, no? mga kababayan, Mas marami kasi yung nagkakalat ng fake news ng mga loyalist sa YouTube. ano ang sabi ni Impacta Castro? Hindi lang daw violence ang problema. Isama na daw yung fake news at accountability sa social media. Tayo talaga yung target. Samantala, si Bangag ang numero unong nagpapakalat ng fake news Tumpak. na sinabi niya na si Zaldico ay naaresto na sa Dahil, France. sa Czech Republic. Marami pa, hindi pa lang And po si yan. Aboy, ikaw naman Aboy, para naman di tayo magkakilala eh. Masyado ka nang mayaman ka na ba ngayon? Mayaman na. Diba? Ikaw nga may handle ng pera sa mga trolls eh. Uy. Ikaw ang nagmamahagi ng pera sa mga trolls. Facebook, ibaban ng mga bangag. Si Zatanas Marcos Jr. ang mastermind ng Maleta hearing. Okay, correct. Of course, nako, sinabi ko naman sa inyo ay lutong-luto na yan. Correct. Ang impeachment o ang Maleta impeachment. But before anything else, let's talk about na ipapaban daw. Mukhang planong open si Bangag na ipapaban ang Facebook Philippines. Alam niyo ba kung bakit nila gustong ipaban yan? Gorgor Zorro. All right. Gorgor, may nagorgor ka na ba? Jana. Dean 233-1287. And si Santiago, si Donna, na Pilipinas. Titignan natin, matagal naman na nila yan na gustong not really ipaban kundi hawakan sa liig yung mga pamunuan ng Facebook. Nako. Kasi nga hindi matanggap ni Liza Tanas, ni Bangag, na minumura sila ng taong bayan. Di ba? Right. Pumunta kayo sa kanilang Facebook page. Katakot-takot ang mura. Hindi na kaya ng mga trolls nila. Yung mga ngiwi ni Bangag. Di ba? Yung flood control. Lahat ng pagnanakaw sa panahon ni Bangag. Dahil talagang flooding, ika nga, ang sentimiento ng taong bayan. Hindi makalabas ng taong bayan dahil ngayon lubog pa kayo dyan sa Bataan, sa Pampanga, even sa iba't ibang mga lugar, di ba? Hindi kayo makalabas, hindi kayo makawelga, hindi kayo makarally, kaya nandyan kayo sa Facebook. At apektado ang Bangag Jr., si Liza Tanas, dahil who knows, baka anytime pumantay na ang kanilang mga paa, yakapin na sila ni Ay. Ano kaya yung sinasabi nilang mga fake news mga kabayan? Yung bang mga content creator na nag-vlog, mga kabayan, sa gitna ng baha, diba? Yung mga taga dito na, yung tubig, kasabi mo kasi, Mr. President, taga-tuhod lang, tingnan mo naman, hanggang liig na. Baka yan yung sinasabi na masyado po silang nasasaktan sa mga taong ginagamit ang social media just to tell them, no? Sabihin sa kanila yung buong katotohanan at hindi puro kasinungalingan, di ba? Kasi pag ikaw palagi kang manood kay Claire Castro, ay nako. Pag ikaw nanonood at naniniwala ka kay Claire Castro, mapapahay na ko na lang ako sa'yo. Aida. So, nakikita ninyo, every day, galit na galit ang tao, pinagmumura sila ng mga jutang gin na yung mga yan. Correct. Okay? Mga king ina na hindi pa nagurgur. Right? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya pinag-iisipan nila na baka iban nila ang possible na pagban nila sa Facebook. Kasi noon pa lang, dinidiktahan nila ang Facebook para i-take down yung mga pages na hindi ayon sa kanila. Ako nga, 2 Facebook pages yung
tinake down nila noong 2023, di ba? Nagtagumpay sila. Tagumpay Pero sila. i-take down man lang yung Facebook, buhay pa rin ako hanggang ngayon. Hindi nila mapapatay ang mensahe ng Nganga Bells ko. Ma-take down man nila yung Facebook dahil Correct. nakikipagsabuatan sila sa mga Pilipino dyan sa Singapore na nasa Facebook company na binisita ni Satanas at ni Oh. Taberna. Remember that? That was Mhm. 2023, I think. Okay? Ngayon, di na nila kaya dahil even sa mga surveys, bagsak na rin si Bangag. Yan ang katotohanan. Hindi dahil sa, dito sa mga nangyayaring bangbangan ngayon. Right? Kaya, ginajustify lang nila na kailangan daw tignan yung posibleng pagban o pagharang o Mhm. totally paggurgur ng Facebook ng gobyerno ni Bangag sa Facebook Philippines. Mhm. All right. So, here we go. April 10 this year, okay, nag-warning ang Bangag administration sa Meta. Ano ang Mhm. sabi? Nagpadala ng letter ang DICT. Ayan si Aboy. Ikaw naman, Aboy, para naman di tayo Aboy. magkakilala eh. Nako, aboy. Masyado ka nang mayaman ka na ba ngayon? Namalita Diba? na Ikaw ta. nga may handle ng pera sa mga trolls eh. Mm. Ikaw ang namamahagi ng pera sa mga trolls. Mhm. Masyado ka. Yumaman ka na siguro dyan sa DICT, ano? Anyway, nagpadala ang DICT at PCO, dyan sa opisina ni Taratara, right? Mhm. Ng formal letter kay Zuckerberg. Remember that? April 2026 na inutusan nila na gumawa daw ng mabilisang pag-akto sa mga false, misleading, okay, mga fake news daw, at binigyan nila ng ultimatum na 48 oras para daw Aba. i-acknowledge yung letter at 7 days para mag-submit ng mga detailed implementation plan. Mhm. Yun ang warning ng bangag na gobyerno noong April. Ang sabi pa nga din sa letter nila, failure to take prompt and sufficient action shall constrain the Philippine government to consider appropriate regulatory and legal measures. Nananakot ang mga bangag. Mhm. Alright? Ito ay kautusan ni Lisa Tanas. Mhm. Mga kababayan, then ang sabi ng Meta dito, sumagot, okay, the interventions highlighted, ano sabi dito? The interventions according to sa news, the interventions highlighted in the reply fall short of directly addressing the urgency of the situation and the specific time-bound actions we have requested. Mhm. So, hindi sinagot, okay, ng Meta yung request nila na i-take down yung mga Facebook pages na gusto nilang ipa-take down kasi may proseso yan. They have to verify, they have to Hindi sinagot mga kaubayan. Pahiya na naman sila. investigate kung totoo ba talagang ipa-take down nila yung iti-take down ito mga Facebook page na ito. 'Di ba? Ngayon, ang sabi ng Bangag administration, Ano po? we need clear commitments, faster enforcement mechanisms and measurable outcomes. Mabilisan, 'di ba? Kasi hindi nila nakakayanan yung power Hindi na. natin. Yung power ninyo, pikon na sila dahil giningiwi natin si Bangag, dahil talaga namang iwi, yung hayop na Lisa Tanas, yung araw-araw ko ditong sinasabi na kidnapper, magnanakaw, addicto, smuggler. Diba? Grabe. Sila. Hindi na yan kayang kontrolin ng binabayaran ni Lisa Tanas na 5 million a month 5 million Okay? naman. Ang laki Na- na. troll farm o troll firm. Galing sa kaban ng Mga bayan po ba simadang yun? ngengit pa Oo. na mga makukyoho, Malamang. hindi nila kayang pigilan ang nga bells ninyo dahil hindi na nga kayo makapag-rally-rally dahil binabaha na kayo hanggang ngayon. Lubog kayo sa baha. At ngayon gusto na nilang ipaka-cancel o pigilan, harangin ang Correct. Facebook Philippines. Nako. Now, mga kababayan, tahasan na tinatakot ng Bangag administration ang Facebook. Mhm. Sabi pa nila, okay, if these discussions do not result in meaningful improvements, the government will not hesitate to pursue
stronger Paano yung regulatory and enforcement measure. Eto na siguro yun. April to, binabasa kong letter, di ba? paano yung freedom of speech natin dito, mga kababayan, no? Freedom of expression. Paano pa tayo makakapag-express, no? Kung pati sa online o pati sa mga SOCMED ay bubusalan tayo, mga kababayan, di ba? O paano na yung freedom of expression natin? Free speech, nasaan na? Di ba? Ito yung mga panakot. Then, here's the Zamboanga shooting, Mhm. August 18, right? So, ang sinisi dito ay ang Facebook kasi daw pinapaban na yung video ay like more than 5 minutes yata bago na i-ban yung live na pag bang 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 nitong naggorgor din sa kanyang sarili habang nila live stream niya yung bang 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 sa Zamboanga. Alright? So, ang sabi ng Cybercrime Executive Chuchu na si Aboy Paraiso, nakilala ko, nakasama ko yan dyan. Okay? Mukha namang maayos na tao, pero syempre kapag nakapaligid ka kay Bangag, Aboy, alam natin. Alam mo kung anong alam ko sa iyo. Nako. Okay? Nako. Huwag na tayo maglokohan, Wag Aboy, na. putang ina, dilat kipay ka. Kay Bangag, lahat na lang ng mga kasinungalingan nilulunok mo, bata pa naman yung anak mo, pinapalunok mo ng lahat ng mga kasinungalingan. Nako. Pinapalunok mo ng lahat ng kabalbalan ng Bangag administration. At sabi mo, once we had visibility on the video, we reported it to Meta. Mhm. Ang sabi mo, 5 minutes after detecting the live stream, na in-report, nandoon pa rin. Siyempre, Mhm. kayo? Di ba? Ang solve nyo, sana hindi magkabangbang yan dyan, ang mga bata, hindi mapariwara. Di ba? Dapat, yung mga may hawak ng baril na taga Bureau of Customs, ang tatay niya, ngayon dapat yan ang kinakastigo nyo, mga tang-ina nyo. Wala kasi mga disiplina mga hinayup. Di ba? Ang ipaban nyo yung corruption. Dapat kasi ibalik na po ang ROTC, mga kababayan. ROTC. Okay? Ang ipaban nyo, ikaw, Aboy, sabihin mo, Yan yung pinaglalaban ni Vice President Sara Duterte, no? Ibalik ang ROTC, mandatory ROTC sa lahat. Di ba? Para magkaroon ng disiplina. Itong mga hinayupak na mga matitigas ang ulo, di ba? Magkaroon ng disiplina, mga kababayan. Lisa Tanas, sa hayop na babae yan, kay Bangag, iban nyo yung pag-orgy sa Malacanang. Nako. Iban nyo yung pagnanakaw sa flood control at ngayon 2027 budget. Iban ninyo, okay, yung pagbabayad sa maleta kongresista para what? Idiin si Sara Duterte na up to this day, pang 18 days na, 18 days na. wala pa rin. kayong napatunayan na siya ay nagnakaw ng pera. Mhm. Paulit-ulit na lang, 11 days ginastos ang Yeah. confidential fund. Bullshit. Correct. Puro kayo trial by publicity. Publicity. Soundbite, sabi nga ni Attorney Ferrer. 'Di ba? Talagang napakasinungaling yung lahat, mga Nako. tanginan yung mga bangag. Impyerno na kayo. Mhm. Then now, alright? Ano sabi mo, Aboy? That's the problem. First is, ano sabi ito? Teka lang. Yun na nga, hindi daw na-report ka agad. That's the problem because of that na-delay yung estudyante, no, sa Ateneo. Okay? Sabi niya, first is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms. Di ba? Wala talaga kasi Amerika yan. Kulang na lang talagang Panginoon. Di, sarado yung Facebook dyan. Putang ina ninyo, nananakot pa kayo. Gagamit lang naman kami ng Nananakot yan sila. DPN. Ako kay Zuckerberg. For sure. You know, gigil na sa inyo dahil corrupt kayo. Gigil na sa inyo si Zuckerberg. Kahit naman iba nyo yan sa Pilipinas, hindi siya maghihirap. Ang maapektuhan dyan yung mga nagninegosyo. Maapektuhan dyan yung mga politikong katulad ninyo na ginagamit ang Facebook sa pagpapakalat Correct. ng fake news, lalo na pagdating sa eleksyon. Correct. Ako, okay lang sa akin. Ipaban? Ipaban nyo na. Punta kayo sa YouTube na lang. Meron namang community YouTube, doon tayo mag-uusap.
Walang yan, no? Pinababan nila, yan yung reason nila. Pero doon po sa mga halos maghubad na lang sa Facebook, hindi nyo pinababan, no? Halos makita na yung kaluluwas nila sa Facebook, hindi nyo pinababan. Na nakikita ng mga bata. Di ba? May sa bagay, mga kabayan. Or mag-WhatsApp na lang tayo, no? Private na lang, o gagawa tayo sa sariling platform. But anyway, August 20, 5 days ago, okay, nagkaroon ng hearing para dyan sa Senado. Okay, Mhm. sa ano to, under the Senate Committee on Women and Children. So, yan ay tinuligsa, kinriticize na naman nila ang Facebook or Meta. Okay? Ang sabi dito ni grupo ni Aboy, uy Aboy, makonsensya ka. Alam mo, Aboy. nung nakita kita tayo dyan, mukha ka namang okay. Pero ang tagal mo kay Bangag, ano, nakamagkano ka na kaya, boy? Nako, malaki-laki na yan. Nakamagkano ka na? Magkano na, boy? Diba? Sana yakapin na kayo lahat ni Aida. Ang kakapal ng mukha ninyo. Diba? Paldo, no? Paldo yan. Actually, bago pa naupo si Bangag, paldo na yan si Aboy. Mhm. Oo, siya yung may hawak ng paldo na nagbibigay dun sa mga mga trolls. Okay, Oh. siya yung tawag diyan, kukuman. Namumudmud. Right? Okay lang yun nung time na yun kasi hindi naman pera ng bayan yun. That was okay. Donation yun ng campaign donation. So, bibigay-bigay ka. Pero ngayon, it's a different story. Mhm. Kasi ang hawak ninyo, pera na ng bayan. Although yung mga nakaraan, pera ng Pogo, pera ng mga nag-donate kay Liza Tanas. Mhm. Anyway, ngayon mga kababayan, during that hearing, ay gusto nila na-delay nga yung pagresponde dito sa shooting na may mga nagorgordo ng mga biktima, di ba? Ay, nako. Payag ba kayo na iba ng Facebook sa Pilipinas? Now, ano nakita ngayon? August 25. Okay. So, come August 21 to 23, ang sinabi ni Aboy at ng Bangag Administration Mhm. na pwede daw nilang i-GU block ang Facebook. Meaning, hindi na kayo makaka-open sa Facebook account ninyo kasi kumbaga, hinarangan na. Imbis na yung flood control, yung mga dikes, yung mga infrastructure, haharangan Facebook. yung baha para hindi lumubog ang inyong mga bahay, ang inyong mga pananim, ang haharangan nila yung Facebook. Aray mo. Right? Para hindi makarating sa inyo, para hindi na nga kayo makapag-comment kay Bangag, Bangag, Kawatan, maririnig nyo pa rin naman yung boses ko. May VPN naman, pero hindi lahat nakaka-afford ng VPN, Katobi. Yeah. Right? Ako may mga ganyan-ganyan tayo eh. So anyway, ayaw nilang harangan, ayaw nilang i-GU block. Okay? Yan ang gamitin nating word. I-GU block, gamitin yung flood control money para hindi kayo maabot ng baha. Alright? Harangan kayo, hulihin ang mga maletagang, harangan sa pagnanakaw, harangan sila sa pagbibili ng mga Hermes, pagbibili, yung paglobo ng kayamanan ni mga tulfo, di ba? Imbis na harangan, yan ang EGU Black si Bangag na sana hindi binigay ang kalahating bilyon sa bilat ni Leni Robredo, kaya ayun, para sa patay niyang asawa, sana harangan etong mga maleta kongresistas na nag-e-enjoy sa pera ng bayan, Hermes, buy sa ibang bansa, magagarang sasakyan. Ang gusto nilang harangan yung information. Correct. Dito na nga lang kayo, mas gamay nyo ang taong bayan, common tao, simpleng tao na easy to access ang Facebook. Kasi, kumbaga, naging part na yan ng blood ng system nyo. Pagising nyo sa umaga, i-check nyo kung ano nangyari sa mga kapitbahay nyo. Yeah. May nag-post ba? May nagluto Na ng mamarites. masarap na ulam. Baka naman, di ba? Yung mga ganon. Gigising kayo, titignan nyo kung anong post ng inyong kamag-anak abroad. Ako, nag-post si Nene sa Hong Kong. Aba, nagpasyal-pasyal. Pero hindi naman pala nagpadala ng pera dito. Sabi ko, walang pera. Yung mga tamad dating mga kamag-anak at mga tamad yung kamag-anak at mga kaibigan, di ba?
Nako mga kababayan, pag binan pala nila yung Facebook, maraming OFW yung magagalit dyan. Biruin mo, yan po ang pinaka pinaka easiest, no? A way of communication, no? Ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa o na nagtatrabaho para makapagpadala ng dolyar sa ating bansa, no? Na pinagkakakitaan naman ng gobyernong ito. 'Di ba? Tapos ibaban pa nila, tatanggalin nila yung means, basic means of communication ng ating mga kababayang OFW, no? Para doon sa kanilang mga pamilyang naiwan dito sa Pilipinas. Nako po. Sa bagay, meron pa namang ibang meron pa namang ibang mode of communication like Skype, no? Or wala nang Skype, ano pala ngayon? Teams, di ba? Oh. Na umaasa at tumitingin sa posing, abay si Maharlika, nag-cruise na naman ang loka-loka, o di ba? Tapos Microsoft pag inutangan Teams. mo, walang Oo. pera. Di ba mga ganon sa Facebook? Kumustahin ko nga ito. Kumusta ka na, Mars? Kumusta na? Di ba? Nasanay na kayo sa platform na ganon, di Bangag ba? ka pa rin ba? Para naman Oh, di kung parang kailangan ganun. yung pinaghirapan natin, ang makinabang kapitbahay o ibang tao, magsikap naman kayo. Wag naman Correct. kayong tumingin sa Facebook pagising nyo. Yeah. Titigan nyo si Kumare, buti pa si Mare, nag-outing sila, tapos kami, eto. Naku, Right? Yes, Jana, yes, part na ng daily life ninyo. pakin But amin going dyan. back dito sa pagbaba ng Facebook, Oh, mga sige. palangga, impyerno ka na. Oh. Nasa impyerno ka na, pinili mong magpaka-impyerno. Nire-recommend niya via shooting dahil mabagal daw ang responde ng Facebook, kaya naman iminungkahi niya na i-geo-blocking o harangan kung hindi daw mag-comply ang Meta sa Pilipinas. Kaya kung ako ay Zuckerberg, Ay, total, alam naman niya Eto mga kababayan, for example lang, sa kalaki-laki ng mundo mga kababayan, sa palagay nyo may pakialam sa atin si Zuckerberg, di ba? Buti nga pinagagamit tayo ng kanyang nilikhang teknolohiya, di ba? Technology yan no? Buti nga nakakagamit tayo for free. Ha? Oh. Although pinagkakakitaan tayo, pero kumikita rin naman yung iba. Di ba? Give and take lang po ito mga kababayan. But what I'm trying to point out dito mga kababayan natin, sino ang Pilipinas para sa Facebook? Okay? I-try nyo. Sige nga, kung hindi, baka nung mga pagnanakaw nyo sa flood control, no? Sa pangungutang ninyo ng labis-labis, walang legacy project, di ba? Hindi nagkaisa ang taong bayan. Baka pag Facebook mga kababayan, ang tinanggal ninyo sa Pilipinas, baka mapuno na talaga ang taong bayan. Baka yan yung mag-trigger, no? Na parang lumabas yung bawat isang Pilipino at sipain ang administrasyong ito. Posible ganun posibleng ganun ang mangyari, di ba? Dahil sa sobrang galit ng taong bayan na wala ng Facebook sa Pilipinas, eto, nagkaisa. For example lang, ang taong bayan na i-kick out ang administrasyong ito. Di ba? Maganda rin yan. Sige, i-try nyo nga, no? I-try nyo nga, iban nyo yung Facebook, mga kababayan, kung ano mangyari. Okay? niyang kawatan, halos lahat, 100% kawatan, ang mga hayop dyan sa Bangag Administration, alisin nyo na, tignan ko lang kung sino ang mawalan. Zuckerberg is Zuckerberg. Correct. Kahit mawala ang platform sa Pilipinas, wala na. Then you can create your own platform. And you move sa Facebook. Facebook community. Right? Anyway, mga kababayan, sabi niya, kapag hindi nag-comply, i-geo-block ka namin until such time na mag-comply Pinagbantan ka pa talaga. Ang tapang, di ba? Ganito Oo. sila kadiktador. Kasi gusto nilang sundin, pag sinabi ni Lisa Tanas, ni Aboy, ni Bangag, yang Facebook ni Maharlika, okay? Wag na yan. Ano na naman natin? I-cancel naman natin. I-block na naman natin. Di ba? Ganon yung naglabas sila ng memo. Remember, I think that was last year, or 2024. Yung in-expose ko sa inyo, na naglabas ng memo ang Bangag Administration
na habang sila ay nagtatrabaho, kahit nagpapahinga sila, Mhm. hindi dapat sila nagkakaroon ng access sa kanilang mga cellphones. At number 1 rule, huwag manood sa vlog ni Nino. Buljak. Maharlika. Yan ha. Inutusan ang mga kapulisan, ang mga kasalunduhan na kahit nasa siesta time nila or on break sila, hindi sila pwedeng humawak ng kanilang telepono at hindi pwedeng manood ng Boljak TV or Maharlika Boljakan. Nako, Remember nako. that expose? Mhm. Kaya nga anong sabi ko sa inyo, paano kung may emergency ito mga polis na mga supot? Paano kung may emergency ang mga sundalo? Nag-text si Bunso, tay, ganito tay. Inaratay ang akong putay. O, ano na Naku po. nangyari? Oh, sasabihin ng babaeng anak ng mga polis, dahil talamak na ang mga krimen ngayon. Mm. Tay, ari ko di tay, ang akong putay, ginaratay ng tambay. O, di ba, Naku rhyme po. yun? Magka-rhyme, di ba? O, paano ngayon tatakbo ang polis o mga sundalong supot dahil sa mga katangahan nila sa pagsuporta sa bangag, ayon, ang putay ng kanilang ang kaputay ng kanilang nanay o ng junakis nila ay inaratay ng mga tambay. Mm. See that? That's the domino effect ng pagkakaroon ng bangag administration. Then now, gusto nilang ipaban ang Facebook. Ano ang sabi ni Clarissa Taratara dyan? Okay? Ay, posible nilang nag-agree si bangag actually, na titignan nila, Bosisi and Chuch, baka pwede ipaban ang Facebook sa Pilipinas. Alright? Ano ang sabi dito? Lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan sa bansa natin, open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan. Wow! Wow naman. Makakasira. So, masisira na ngayon ang Facebook after maipanalo ng part of pagkapanalo ni Bangag. Maliban sa pandaraya ay ang Facebook. At part tayo no, nabudol tayo. Ngayon open na sila dahil nakuha na nila yung gusto nila. Nako. 'Di ba? Didikta. Kaya dapat talaga pumantay na yung paa nila. Pantay, pantay, pantay na ang paa. Sana nga magtuloy-tuloy na. Okay. Pantay, pantay, Pantay. pantayin mo na ang mga paa ng buwaya. Paano yan? National anthem ba yan Ngayon, natin? mga palangga, pakta ni Esperet, si Auntie Clara Esperet, yan, directores, hindi mo talaga makalimutan. Kasi ang bobang abogada, ang mga pronunciation niya sa spirit, hindi mo bilibig. Pag English, hindi yan Esperet. Nag-English siya Esperet, spirit, di ba? Kapag sinabi mong DSWD, W, hindi D is W. W, gatararabid nga o. Spell mo nga, Clarissa, impacta ang moon. Dako nga M, gatararabid nga O, N. Nalala ko yung uncle ko. Sili daw, sili. Impacta Castro, o W. W. DSW, ang putang. Yung double sa amin, iba ha? Masakit yung double sa amin, parang ano yun, parang, ano ba, suntok na yun eh, di ba? Ay, hindi, parang ganyan madabal, di ba? W. Idadabal ka daw. Inang kabobo ang putang na. Kulang pa mura ko sa kanila. Paano naging abogado yung hayop na yung pangit? Correct. Boba! Tara-tara! Tarata. Pag niyakap ka rin ni Aida, baka mamaya di natin Nako. alam, jamming-jamming ka na, di Nako ba? po, nako. Baka mamaya tumutuwad-tuwad ka na rin. Eh, di Aray ba, mo. kayakapan na kayo ni Aida para matapos na kayong mga yawa kayo. Yan. Ano ang sabi ni Impacta Castro? Hindi lang daw violence ang problema. Sama na daw yung fake news at accountability sa social media. Tayo talaga yung target. Correct. Samantala, si Bangag ang numero unong nagpapakalat ng fake news na sinabi niya na si Zaldico ay naaresto na sa Prague. Hindi lang yan, Czech marami Republic. pa, marami pang iba. Then, anong ginawa ng mga impacto at impactang kawatan? Pinapunta ang Department of Justice kasama mga entourage sa Tapos Czech hindi pala. Republic para daw makipag-usap sila sa pamunuan ng Czech para maiuwi si Zaldico. Pero nag-shopping lang ang mga hayop, nag-tsuktsak lang doon gamit ang Nag-tsuktsak pondo lang. ng bayan.
Yaan, di ba? Si Spoke, then, yes, sabi ni Derek Lars, pati Spoke Sari Roque, si Spokes daw nahuli na. Ayan, si Way Pakanayan, si John Vic, Rimulya. Supot Pisot, Kaya. na Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below. Maraming salamat po.